Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat75. Hindi mo ako naalala, no? Hayop ka! Hayop ka! Jose, nandito na siya. Nakita kaya niya? Huwag kang kumaway.
mo ako. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong iniisip mo. Sorry talaga, Peg. Nag-sorry na ako sa'yo, di ba? Itong parking lot sa amin naka-assign. Lahat naman alam yun eh. Mula rito hanggang sa Pottery Barn. Nakuha namin tong lugar kasi kami yung may pinakamaraming benta ng Firefly cookies sa lahat. Umaten ka kasi ng mga Den Mothers meeting para alam mo kung saan ka Hindi pwede. lahat ng magulang nakaupo lang dun sa malalaki nilang bahay sa South Boulevard, Peg. Nagtatrabaho rin kami. Magpapasa ako ng isang formal complaint sa susunod na Den Mothers meeting natin. Okay lang kung saka masaya. Palagay ko hindi ka bagay maging Firefly Troop. Pati anak mo. Halika na, Penelope. Ang kapal ng muka. Ay, anak. Huwag mong sabihin yun. Totoo naman po eh. Oo, siguro nga. Pero kahit na. Dapat sinapak niyo sa muka. Dapat sinapa ko sa mukha? Hindi pwede yon kasi kung sinapa ko siya, edi parang kasing sama ko na rin sila. Ma, alam kong nag-absent ka ngayong araw. Salamat po, kasi tinulungan mo ako. Wow, ang galing naman ng anak ko. Happy birthday. Sakay ka na. Sakay na, dali. Alis na tayo. Teka, hindi ako maniningil. Pasensya na, hindi pa ako maluwag ngayon. Kailan ka maluwag? Next month pa. Okay, sige. Salamat. Hi, Papa! Kamusta? Okay lang. Mabuti. Nasa bahay na ako ng mga 4:30. Sige, excited ka na sa birthday party mo? Ang dating ng mga bata, 4. Kaya mo 30 minutes? Ikaw lang muna? Ilang batang darating? Lahat ng friends ko, Papa. Oy, Mr. Chris North. Itong isa sa mga araw na pinaghahandaan mo, di ba? Naku, late na ako. Love you. I love you. Bye. Love you. Mami, ano lang? Bye! Halika rito, birthday girl. Hi, Mr. Watson. Late ako, Tsaka sorry. na natin yung pag-usapan. Kailangan ko lang mag-Christmas shopping. Okay. Kaya ikaw na hanggang closing mamaya. Pero mamaya May sakit si kasi... Didi. Kaya ikaw sa closing. Sir, birthday na anak Di ko ba ngayon. humihingi ka ng ekstrang oras? Ngayon na yun. Ikaw ang magsasara ng bangko. Sigurado ka, Miggy? Sigurado ka talaga? Huwag mo ko ilagay sa sitwasyon Yung na... mga anak din ako, pare. 10 minuto lang. Mababagong buhay natin. Ng mga anak natin. Walang ibang makakaalam. Ang gagawin mo lang magmaneho. Ako nang bahala sa iba. Ewan ko, Miggy. Hindi ko alam. Gusto mong magkabahay kayo ni Riley, di ba? Private school kay Carly. Hindi mo magagawa yun sa pagmemekaniko lang. Eto na yun. Hi! Nandito na ako. Happy birth... Nasaan ang mga bisita? Walang dumating. Walang dumating. Riley, si Pegto. Kalimutan na natin yung nangyaring alitan natin sa parking lot kanina, ha? Meron kaming Christmas get-together ngayon. In-invite ni Penelope yung buong klase. Sorry, hindi ko napadala yung invitation ni Carly. Huwag kayong mahihiyang pumunta. Kung wala kayong trabaho. Alam mo naman yung address ko, di ba? South Boulevard. Hintayin namin kayo. Sabi ko sa inyo eh. Dapat sinapak niyo na sa muka. Pero alam mo, anak, hindi natin sila kailangan. Kasi ikaw ang may birthday. Pangit ng birthday ko. Carly, huwag kang ganyan. Talaga naman eh. Labas tayo, kain tayo ng pizza. Tayong tatlo lang, masaya yun. Pagkatapos mag-pizza, pupunta tayo sa Christmas Carnival. Oo nga, tama, sa Christmas Carnival. Tapos, pagdating natin doon,
Sasakyan natin lahat ng rides, lahat ng games, sasalihan natin. Kahit yung mga sinusurot at inaanay na rides. Pero okay lang sa akin kasi birthday mo. Tapos nun, Ice cream? ice cream! Tama! Sige, tapos ice cream! Kahit gano'ng karami, magsasaya tayo ngayong gabi. Kaya kuha ka na ng jacket. Kilos na, kilos! Yay! Aalis kami ngayon! Sorry, kinailangan ko pang... Riley. Hindi tayo palaging ganito. Promise mo yun? Oo. Promise yun. Huwag ka mag-alala. Si Mickey to. Wala ako sa bahay. Mag-iwan ka na lang ng message. Mickey, hi. Si Cristo. Out na ako. Ayokong sumugal. Talo tayo sa ganun. Pasensya ka na talaga. Tawagan mo ako pag nakauwi ka na. Unahan, Ma! Bilis Una mo ako! eh. Tara, Carnival! Yay! ang saya nito. Excited na ako. Christmas Carnival! Ma, excited na ako! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ako to. Nandiyan ba si boss? Nahanap ko na isa. Ang tapang mo. Tinangka mo akong pagnakawan. Ano akala mo? Hindi ko matutunugan yun, Mickey. Boss, may tawag ka. Si Cortez. Sagutin ko lang tong tawag. Okay lang ba sa'yo, Mickey? Ano, Cortez? Ano balita? Sinusundan ko yung isa. Anong gusto mong gawin ko? Tirahin nyo na. Para wag pamarisan. Ratratin nyo. Ano, Miggy? Ito bang habol mo? Ito magpapawala ng mga problema mo? Masaya, di ba? Sarap ng maraming hawak ng pera, no? Di ba? Di ba? Pabigat ka! Maupo ka lang, anak. Happy birthday, anak. Nakadilat ako habang kinukunan tayo. Ay, ito na. Sana gwapo ako sa picture. Oh, nakapikit ako. Liit ko! Siyempre, baby ka pa eh. Halika na. At mabait. Ice cream! Ice cream Oo nga pala. na. Bilis, bilis! Nandyan na. Nagmamadali. Dalawang scoop ng masarap niyong Rocky Road. Oo, Saka... at saka anong gusto nitong little girl? Peppermint! Double scoop! At peppermint Birthday niya toast. ngayon. Sandali ha. Happy birthday sa'yo. Salamat po! Di ba? Oo nga, tama si Mama. Kaya mo ubusin yan? Patikim ako. Masarap. Happy birthday, anak. Bye, balik kayo ha. Salamat. Teka, kuha ko na. Sige. Okay, sarap nito. Pahingi nito. Sige, kuha lang. Salamat. Bye-bye. Good night sa inyo. Oo nga po. Yung birthday mo, pwedeng araw-araw. Araw-araw. Okay lang yan kainin sa kotse.
na babae, 35 years old. Matinding pagdurugo sa ulo dahil sa tama ng baril. Vitals holding. Sara nyo na. Okay na tayo. Silipin ko. Sige. Napaka-brutal ng pagpatay. Pero huwag kang magpa-apekto. May trabaho pa tayo. Naiintindihan mo? Masakit dahil may batang nadamay. Dapat talaga maging masakit. Yun ang kaibahan natin sa mga pumatay. Pagkatapos natin mag-pizza, pumunta tayo sa Christmas Carnival. Tapos, mamaya kakain naman tayo ng ice cream. Peppermint double scoop. Ang usapan, tatawagan niyo ako pag nagising Ang siya. pagising mula sa isang medically induced coma, hindi parang switch ng ilaw. Hindi natamaan ang utak niya, pero yung pamamaga sa ulo. Pero ligtas na siya. Ligtas, hindi ko pa masabi. Nung bumalik ang memory niya, kinailangan namin siyang i-restrain at patulugin. Mrs. North, ako si Detective Stan Carmichael. Detective, Matagal na akong naghihintay na makausap ka. Nakikiramay ako sa nangyari sa inyo. Pasensya na kung biglaan to, pero may hawak kaming 3 suspect na pag walang kaso, pakakawala namin bukas. Detective, hindi ito ang oras para dyan. Kaya ko magsalita. Ma'am, palagay namin may kinalaman sa asawa niyo yung nangyari. Ang balita, sangkot siya sa planong pagnanakaw sa isang drug dealer na si Diego Garcia. Isa panaginip, hindi niya yun gagawin. Oo, tama ka naman dun. Na-recover namin yung voicemail niya sa cellphone ng kaibigan niya na tumatangging sumali, pero namarkahan na siya. At nakarating kay Garcia. Meron kaming informant na nagbigay ng credible na lead. Ang problema, walang gustong maging testigo. Alam namin ang nangyari pero hindi namin kayang patunayan. Detective, tama na muna yan sa ngayon. Magpahinga ka na, Mrs. North. Babalik na lang ako. Nga pala. Nakuha namin to sa inyo. Nakita ko sila. Palabasin niyo sila. Sige na, pasok na sa loob. Pila kayo, harap sa salamin. Isang tao, isang numero. Kilos na! Yung number 5. Number 5, abante ka. Labas yun na sila. Sunod. Number 3. Number 3, abante ka. Siya yun. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Uy, salamat. O bakit? Busog ka pa?
Sabihin mo sa akin, ano to? Yan. Isa yung detective badge. Ito na lang ang nakita nila doon sa huling polis na nag-imbestiga kay Diego Garcia. Nasa loob ng locker niya to, nakabitin sa locker niya, na nasa loob ng Metro Homicide Headquarters. May mga tao si Garcia sa loob. May palayaw si Garcia. Nag-giyotina. May dahilan kaya ganun ang nangyari. Ni hindi ninakawan ni Chris North si Garcia. Pinag-isipan niya lang na pagnakawan at nasa maling bahagi lang siya ng kalye, kasamang anak niya. Ano man ang resulta sa kasong to, tanggapin mo na lang. Huwag kang magpakatanga. Mamamatay ka lang at walang magbabago. Tao po. Mrs. North. Sino ka? Magpasensya na. Nangahas na akong pumasok. Kaibigan ako. Pwedeng paupo tayo? Anong kailangan mo? Eviction notice. Hindi ko maisip kung gaano kasakit lahat to. O paano makakapagsimula uli mula sa ganong trahedya. Ba't ka nandito? Gusto lang sana kitang bigyan ng konting advice. Ang daan patungo sa paghihilom ng mga sugat, kailangan may pagsimulan. Yung pagkilala mo sa... at buong tapang mong hinarap. Sa huli, hindi pa rin nun mababalik ang pamilya mo. Masakit, iyon ang nakakalungkot. Pero di may iwasan ang katotohanan. Balang araw siguro, hindi pa sa ngayon, pero darating ang araw, makakabangon ka na. Bagong lugar, bagong itsura, bagong alaala. Bagong buhay. Ano to? Orazepam lithium. Risperidone, antipsychotic Ano ba? drug to, Pwede ba umalis ka na? Baka nagkakamali ka lang. Malabo na yung memorya mo. Sinasabi ko lang, baka yung sinabi mong nakita mo, iba sa totoong nangyari. Umalis ka sa bahay ko. Umalis ka na rito! Alis! Tingin mo makakamit mong hustisya? Pagbabayari mo silang lahat? Hindi mangyayari yun. Lumayas ka rito! May gusto ka pa bang itanong sa witness, Attorney Henderson? Huling tanong na lang po, Your Honor. Miss North, may lilinawin lang akong isang bagay. Nakita mo silang bumaba na sa sasakyan? Hindi. Huminto ba yung kotse kahit sandali? Hindi. Pero tinuro mo pa rin ng mga kliyente ko na nagpaputok ng baril. Sila yun. Objection, Your Honor. Calls for legal conclusion. Sustained. Mrs. North, interesado ang korte sa katotohanan, hindi Tinanong niya ako, opinion. sinagot ko lang. Hindi. Okay lang. Totoong itinuro mo mga kliyente ko, tama? Oo, dahil silang bumalik Okay, sa amin. okay. At sa kasalukuyan pa, meron kang iniinom ng mga antipsychotic na gamot? Ano bang...
Lorazepam, lithium, Teka. risperidone. May iba Hindi pa bang yan hindi kasama. namin nalalaman? Sandali, ha? Kinalala mo hindi Sandali, lang isa, hindi kundi accurate, Your tatlo sa Honor, loob ng kasi- umaandar na sasakyan at gabi pa sa layong 30 Oo, feet pero sila pagkatapos ng nakita isang ko. buwang At comatose hindi at madali mental makalimutan, Your breakdown. Honor. Kaya ka uminom ng Sir, antidepressant at hindi. antipsychotic Sandali lang, medications. Kaya makinig ka posible muna sa kaya amin. na yung pagkakaalala mo malayo sa totoong nangyari. Hindi. Wala na akong tanong, Your Honor. Teka, pakinggan niyo ako. Tulungan niyo naman ako. Kayong district attorney, wala ba kayong magagawa? Hindi ko ininom yung mga gamot. Base sa pagdinig na ginanap dito sa preliminary hearing na ito, hindi sapat ang mga katibayan para dinggin ng isang hurado ang kaso at hindi rin natupad ng Estado ang pasan ng patunay. Wala akong nakikitang dahilan para litisin ang mga nasasaktan. Teka, sandali. Hindi pa dapat tapos to. Ang mga taong itong bumatay sa pamilya ko. Mrs. North, Hindi, maaari ka nang pinatay bumaba. ang pamilya ko. Makakaalis ka na sa kinauupuan bahay mo, ko. Mrs. North. Hindi pa ako tapos. Bumaba ka na dyan, Wala Mrs. akong pera. Mrs. Hindi, North. sandali, hindi pa Makakaalis ako ka na, Mrs. North. Mamamatay tao Mrs. sila. North. Mamamatay tao mga Bailiff. alis na yan. Ayun. Tingnan niyo ako. Papatayin ko mga yan. Gusto mo? Bailiffs, ilabas niyo rito ang babaeng yan. Mrs. North, ipapasok kita sa isang mental health treatment program. Sunod na kaso. Ba't sa duguan? Ano nangyari? Inuntog niya ng inuntog ang ulo niya sa rehas. Kayo nang bahala sa kanya. Salamat. Mrs. North? Riley, Detective Stan Carmichael to. Naririnig mo ako? Huwag niyo na siyang talian. Pinatay ang pamilya niya at yung mga pumatay na kalaya. Maawa naman kayo. Clear. 1, 2, 3. Saan siya dadalhin? County General, Psycho Ward. Ang sama ng lugar na yun. County General, Psycho Ward. Ang sama ng lugar na yun. Teka, may tatawagan lang ako. Alis ka lang. Teka. Tama ang teorya mo. Lilitaw din yon. Hindi magtatagal, mahuhuli rin natin. Carmichael, 3877, gang homicide. Mukhang ganda yata ng gising mo ngayong umaga. Salamat, dumating ka. Importante talaga sa akin ang beauty sleep. Payong kaibigan. Imbalsamuhin mo ang sarili mo kapag patay ka na, ha? Bago yan ah.
Good morning, Lisa. May time ka? Bakit? May nagmaneho ng truck at sinalpok sa isang gun store sa San Bernardino nung makalawa. Yung lugar, class 3 dealer. Military grade ang mga baril. Tumawag ang ATF after ma-review yung footage. Babae yung driver. Meron silang nakuhang partial frame ng mukha na suspect. Bigay mo sa DHS Fusion Center para ipasok sa facial recognition system nila. Tapos na, may nakuha akong posibleng kamatch sa customs. Stowaway incident sa container ship doon sa Port of LA 3 months ago. Lumitaw ang pangalan mo ron sa case file, kaya ito. Kilala mo? Inman! Iniisip mo rin bang iniisip ko? Carmichael. Sino? Oh, sige. FBI, kausapin daw tayo. Feds? Naubusan na kayo ng terorista? Ba't interesado ang Fed sa isang ordinaryong nanay? Di ba hinataw ka niya sa ulo 5 years ago? Ang paghataw sa katulad niya hindi federal offense. Aha. Ang bank robbery, oo. Nung natakasan kayo ni Riley, nagnakaw siya ng $55,000 sa bangkong pinagtatrabahuhan niya. Pareho bang sinasabi nating Riley North? Bank robbery? Bigla na lang siyang nawala. Hindi siya matrace kahit saan. Para bang hindi siya nabuhay. Anong kalokohan to? Hindi siya ganun. Tama ka. Wala siyang criminal record. Kahit pinatay ang pamilya niya, hindi siya magnanakaw ng $50,000 at basta na lang mawawala. Naintindihan niyo ako? Ilang beses kayo nagtaksil sa sinumpaan niya, Your Honor. Palagay ko, sa sobrang kurakot niyo, Judge, hindi ako nagmarka sa inyo. Okay. Ganito ang usapan. Kung masasabi mong pangalan ko, bubuhayin kita. Sa tube ka na nga lang pakakainin pagkatapos. Buhay ka. Hanap na. Sabihin mo sa akin, anong pangalan ko? Nahanap siya ng Interpol after 4 months. Gamit ang totoong pangalan niya sa isang ospital sa Hong Kong. Meron siyang dislocated shoulder, basag ang muka, pumutok ang spleen. Car accident? Hindi namin alam. Nakaalis na siya bago pa namin mahuli. Naglaho siya. Paminsan-minsan may konting lead na darating. Yung iba kaya naming patunayan, yung iba hindi. May dala siyang kamalasan. Huwag niyo nang pag-aksayan ng oras. Tapos nahanap namin to sa YouTube. Teka, yan si Riley North? Siya mismo. Sa Europe yan last year. Gamit ang isa sa 4 na identities niyang na-trace namin. Naging eksperto siya sa pagtatago sa authorities. Ibig sabihin, inubos niya ang 5 taon sa pag-ikot sa mundo para matuto kung paano pumasok sa gulo. Tapos? Hindi namin alam kung anong ginagawa niya. Ang alam lang namin, dumating siya sa LA 3 months ago. Kuha to na security cameras nung may nakawan sa isang gun store kamakailan lang.
Ang kinuha niya lang, military-grade automatic rifle, high-capacity shotguns at mga bala ng mga baril na yon. Alam niya kung anong kailangan niya. Nagbalik siya. Kanina, nakita niyo yung 3 sinasabing pumatay sa pamilya niya. Binitin niya. Execution style. Alam niyo kung anong date ngayon? Ano yun? Yung date. Anong date ngayon? December 21. 5-year anniversary sa pagpatay sa pamilya niya. Itong nakatali sa katawan mo, ang tawag death cord. Sumasabog na tali. Nahahati niyan kahit ano, malalaking puno, nahahati kahit konkretong pader, kahit korap na judge. Habang kinukuha ng ibang lahat ng mahal mo. Lahat ng meron ka. Lahat ng mahalaga sa'yo. Biglang mawawala. Masakit nan, di ba? Yung alam mo, tapos ng lahat. Masakit kasi wala ka na magagawa pa. Yung pinagkait mo sa aking hustisya, Your Honor. Ibigay ko sa'yo. Carmichael? Ano? O sige. Salamat. Sina Stephen Goldman at Robert Henderson, yung DA at abogado sa hearing 5 years ago, Ano? nakita ang bangkay ni Goldman sa swimming pool nila. Si Henderson naman nasunog ang bahay kasama siya kagabi. Pareho sila. At hindi lang yon. Ang LAPD bomb squad nasa bahay ngayon ng nagngangalang James Stevens, criminal court judge, kareretiro lang. May nangyari raw na pagsabog sa bahay niya. Nagkapira-piraso na ngayon ang katawan niya. Kailangan ko pa bang sabihin kung sino siya? Lawakan natin ang lambat. APB, ang media, lahat-lahat na. Ayusin niyo. Isiksik niyo mabuti. Kakausapin namin kayo. May problema tayo. Ano? Sandali lang. Tumawag yung tao natin. Tinalo niya yung judge, pati yung pinayaran nating abogado. Pati na yung mga tao natin. Yung 3 pumatay sa pamilya niya. Kailan nangyari yun? 5 taon na nakakaraan. May problema ba? Wala. Ano lang, palabasin mo si Jessica sa kotse. Kasabay niya magdala ka ng maiinom. Eh, yung babae. Lagyan niyo ng preso sa ulo para matapos na. Ilang personal na bagay lang. Walang kaso yan. May 10 tonelada pa. Nandito ako, ibang inaasikaso mo. Hindi mo dapat ginagawang laruan ng kartel. Nandito ako para ibigay ang mensahe ng ama ko. Huwag mong kalimutan kung sinong naglagay sa'yo rito. Hindi lang nagkaintindihan. Kung isang shipment lang ang nawala, baka hindi lang nagkaintindihan. Pero 2. Sa loob ng 1 linggo. Tingin mo pag nanakawan ko kayo na tumagal ako ng ganito sa pagiging mahina.
Lahat gustong maging malaking aso. Yung mga tutang nangaagaw ng pagkain ko. Ganun lang yun. Hi, baby. Umalis ka na rito. Isang bagay lang ang dapat mong tandaan. Hanggang ngayon, tuta ka pa rin. Huwag mong hayaang may makagambala sa pag-uusap natin. Para kanino yan? Para sa'yo. Salamat. Okay lang siya? Lagi siyang lasing. Kailangan ko siyang alagaan paminsan-minsan. May bababa. Gamitin ang exit sa likuran. Pa, baba na tayo. Bye-bye. Sabi ko, pag di kilala, wag mong kausapin. Hoy, saan mo nakuha yung pangit na laruan na yan? Upo dyan. Akin ang wallet mo. Sige, sandali lang. Pwede ba dyan ka lang? Huwag kang makialam. Okay. Ano meron dito? Brian Hartley, 1214 Harlow Street. Nga, Brian. Ito yung sandaling magbabagong buhay mo. Kuha ko ng atensyon mo. Ipag-Christmas shopping mo ang anak mo. Gusto kong gawin mong masayang pamimili niyong dalawa. Magtingo ka at maging mabuting ama sa anak mo. Naintindihan mo ba? Ulitin mo. Naiintindihan ko. Nangangako ka? Oo, pangako. 1214 Harlow. Hindi kita makakalimutan, Brian. Ayos na tayo? Sagot! Opo, ma'am. Ba't nakahiga ka pa dyan? Lapit ka. Pagbentahan mo uli siya ng kahit ano dito, pasasabugin kong bungo mo. Maliwanag? May kotse ka? Oo. Akin ang susi. Isipin mo, pinarentahan mo lang. Isa. Baka naliligaw lang. Sige, tanungin natin. Hoy, nasa maling lugar ka? Hindi ako nasa maling lugar. Umalis ka nga rito.
Kamusta pare? Teka, may pupunta tayo na sa bahay. Ano yan? Sana. Ayos. Ato. Puro talo nga ako Ako ngayon. ngayon, manood kayo. Nakaraniwan na rito sa isang mayamang komunidad. Maureen, pwede mo bang sabihin kung ano alam natin tungkol sa suspected bomber? Si North ang pinaghihinalaang nasa likod ng pambobomba ngayong araw at posible ring pumatay sa 5 pang katao. Ayon sa mga kinauukulan, armado siya at lubhang mapanganib. Kung may makakita sa kanya, ipagbigay alam lamang sa mga pulis sa mga numerong naka-flash sa screen. Ragi, ito pa. Maraming salamat, Maureen. Sigurado ako doon. Magbabalik kami para ihatid sa inyo ang iba pang balita tungkol sa mga patayang naganap. Samantala, kasama namin ngayon para pag-usapan itong nakakaalarmang sitwasyon ang dating Los Angeles Police Officer at security expert na si Richard Wright. Salamat sa pagpapaunlak sa amin, Richard. Salamat sa pag-imbita sa akin. Anong masasabi mo sa behavioral pattern nung pumapatay? At anong magiging tugon ng mga nasa panig ng batas? Sa loob ng bansa, nagiging karaniwan na ang mga mobile killer. Sa ngayon, may sapat ng karanasan ng mga investigador para matukoy ang magiging galaw nila. Sino yun? Hi, Oh, Diyos ko. may mga tanong ako sa'yo. Hindi ka naman busy, di ba? Hindi. Isang sunog ang naiulat at umupok sa isang tindahan ng pinatay kaninang umaga. Baliw! Ayon sa hepe ng mga Baliw! bumbero, Baliw! wala ang sunog sa isang Sagad na opisina kapaliwan na ng nasa babaeng Metro yun, North pare! ng sabing tindahan. Inaalam pa ng mga otoridad kung aksidente ba o ano? sinadyang Gusto kong sulugin ulitin ang buong eh. lugar. Kaya sinabi mo sa kanya Ayon lahat? sa nakalap naming balita, Yung bullet bukod sa operation? sunog, may nangyari ring barilan sa loob pero ng ganun tindahan. din naman ang gagawin nyo kung sakaling... Nakakabilib talaga yung lalim ng kabobohan mo! Magkano kinuha niya? Wala siyang kinuhang pera. Ano lang, sinunog niya lahat ng pera. Hindi ko kailangan ng ganong klaseng kalokohan ngayon. Boss, sorry. Pasensya na talaga. Alam mo namang hindi ko gagawin yun. Kaya lang kasi napilitan na ako. Tumahimik ka na! Maniwala ka. Magkakaroon tayo ng maiksing pag-uusap tungkol dito maya-maya lang. Doble niyo yung security. Ilagay niyo na sa kabaong ang babaeng yun bago magbukas. Bago niya tayo mapatay lahat. Salamat, Joanna. Nasaksihan ng mga taga Los Angeles ang mga nakababahalang serye ng karahasan na hinihinala ng marami na bahagi ng isang pattern o posibleng gawa ng isang tao o isang sospek lang. Ayon sa sources namin sa Los Angeles Police Department, lahat ng lead tumutukoy sa iisang pangalan, Riley North.
Kung ganon, sino ang suspect na si Riley North? Lumilitaw sa social media ang ilang teorya tungkol sa posibleng dahilan ng pagbaril at pagpatay sa asawa at anak ni Riley North 5 taon ang nakakaraan noon. Bumuhos ang maraming online speculation tungkol sa koneksyon nito. Huwag lang po tayong lalampas sa hinarang naming tape. Maraming salamat po. Asian, lalaki. Mga ganun nga. May nakausap ako isang dosenang testigo na biglang nabulag at wala na nakita. Kaya balik ulit tayo sa wala ngayon. Anong ginagawa ng mga Koreanong to kasama si Garcia? Money laundering. Diyan ginagawa ang money laundering business niya. Hindi matutuwa ang mga Koreano nito. Lalala to pag hindi tayo umusad sa investigasyon. Detective, Lahat ng klase ng Ito tao nakuha sa namin. city, naghahanap na. Lahat ng camera, mga mukha niya, pinapalabas sa news. Alam ni Riley ang ginagawa niya. Nagiging dito yan. karaniwan ang kwento sa social media na nag-viral. Matutuwa si Garcia sa ganitong atensyon. Moses, meron sana akong gustong ipakita sa'yo. Dito tayo. Tara. Ang hirap naman ito. Naniniwala kang si Riley North ang may gawa nito? Yun ang paniwala ng Fed girlfriend mo. Ano ko? Stan, pare, mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Nakakahiya ka. Interesado ako kay Agent Inman sa professional level. Sinabi mo lang. Ano ka ba naman? Di bali na. Kontakin kong gang narcotics kung may intel sila sa mga pinupuntahan ni Garcia. Gagawa akong list. Mag-stake out tayo sa mga lugar na yon. Hintayin siya magpakita. Mag-iingat ka sa mga taong pagtatanungan mo. Ay, lintik naman. Paulit-ulit na lang. Makinig ka. Isang tao lang ang kailangan sa tamang panahon, tapos ka. Ang sinasabi ko lang, maging alisto ka. Pakikumusta na lang kay Bigfoot. Ano to? Lover's quarrel? Ba't may Bigfoot? Nagpupustahan kaming dalawa kung sino may impress sa galing mo bilang agent. Nanalo ko. Anong inisip mo? Dumating sa LA si Riley North almost 3 months ago. Ayaw niyong alamin kung saan siya tumambay? May crime analysis department kayo, di ba? Meron. Halika, samahan kita ron. 가자. Mainit na sa atin ang kartel. Sumali pa mga Koreano. Paano naman ang isusunod niya? Sinabi ni Marvin yung tungkol sa lab. Yun ang susunod. Mabuti. Padala natin lahat ng tao natin doon. Abangan yung pagdating niya. Boss, Paano niya natukoy si Marvin? Yung isang tao nakakaalam ng lahat. Pero hindi niya pinatay. Paano niya nalaman yan? baka minamanmanan niya tayo. Palagay mo? Inuwa walang shipment, gawa niya yon. Ginugulo niya mga buhay natin. Inaalam ang mga negosyo natin. Ilang linggo na tayong kinakalabog ng babaeng yun. Kung ganun pala, malamang inaasahan niya magpapadala tayo ng mga tao sa lab. Lumang tugtugin na yun. Gusto niya makuha yung lintik na lab? Isasaksak ko sa baga niya yung lab. Tinatrack ng system ang nireport na krimen in real time. Doon namin inaalam kung saan ipapadala ang resources para hindi na kumalat ang problema. Meron bang anomalies? Mga hindi inaasahang lugar na may violent crimes? Maliban ngayong gabi? Balik ka a few weeks ago, may area ba na nag-stand out?
Hindi nito mapepredict kung saan siya susulpot. Mapepredict yung pinanggalingan niya. Kung saan siya nandun, may namamatay. May tinitirhan siya. Baka malaman natin kung saan siya nagstay. Base of operation. Basta mahanap siya. Wala. Walang sektor o lugar na nag-stand out. Walang abnormal na pagtaas ng krimen kahit saan. Magandang naisip mo. Bumilib ako. Totoo. Ay, may ipapakita ko sa inyong kakaiba. Tinitingnan ko to bago kayo dumating dito. Yung suporta ng social media ang tindi para sa kanya. Multiple homicide suspect si Riley. Pero para sa kanila, hindi siya ganun. Ngayong alam na nilang pinagdaanan niya, kinakampihan na siya. Tingnan nyo. Zoom in mo nga dyan. Ano yan? Skid Row. Ba't parang mas safe pa siya sa Bel Air? Kakaiba yun. Dati ba ganyan na? Sinisave niyo ang data, di ba? Teka, bigyan nyo akong 1 minute. Ano nangyayari? Nakita niyo na siya? Wala akong nakikitang tao. Nasa loob na siya. Pindutin niyo ang remote. Okay, so bali nagsimulang magbago yung crime pattern mga 3 months ago. Uy, teka. Ano yun? Multiple reports ng pagsabog. Sunog sa industrial warehouse sa downtown. Dito ka muna, babalik ako. Bakit? Saan ka pupunta? May kutob ako. Wala kang sinabing kutob kanina. Bakit? Nag-iinit na mga radio. Ano nangyari? Yung warehouse sa downtown sumabog. Si Riley ba uli? I-check ko muna. Nasa listahan ba yun ang location na nakuha mo sa narco? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? May listahan ba o wala? Wala pa akong balita sa kanila, okay? Pero ginagawa ko na. Malamang busy lang sila kasi maraming nangyayari ngayon. Ah, ganun ba? Nga pala, sabi ni Bigfoot, kumusta? Ano ka ba naman, Moses? Wala yung ibig sabihin. Ano lang, ha? Miss, okay ka lang? Ano ba naman? Hoy! Hoy! Huwag ba ka dyan! Kotse ko yan! Hoy, ano ba? Nagbalik mo sa akin ang kotse ko! Hoy! Palagi niyo po kaming gagabayan. Santisima Muerte. Tulungan Nasaan niyo po kayo? ako. Nagsusumamo ako. Sila to. Nadali nila. Anong balita? Boss, sabog ng tumbong niya! Sigurado. Nasa loob siya ng warehouse, so sumabog. Hindi siya bubuhayin ng pagsabog na yun. Wala na, patay na siya.
rito. Sa bukas! Tataas na posisyon natin! Pulis yan. Paano mo nalaman? Sila lang ang mga engot na magdadala ng bagong kotse rito. Hi. Pwede ko kayo makausap sandali? Naliligaw ka? May hinahanap akong tao. May hinahanap ka? Walang naghahanap sa mga walang-wala. Hindi ba delikado ang mga bata rito sa gabi? Ngayon, hindi na. Bakit hindi na? Kasi may anghel na kami ngayon. Sinusundan tayo ng kotse? Anong sinasabi mo? Kung ano-ano kasi tinitira mo, Dre. Napapraning ka na. Naman ka sa akin. Lintik. Anong problema ng isang yan? Hanggang sa impyerno. Sarap. Sana pasabugin na lang lahat ng mga gang-gang na yun. Ba't mo nasabi na si Riley rin ang gumawa nito? Kasi pinitik niya yung kotse ng mamang niya na tumarangkada. At galit na galit siya. Tuloy pa rin ang pagsabog ng mga debate sa social media tungkol sa babaeng vigilante na si Riley North na malaya pa rin hanggang ngayon. Sila na yan, buksan mo. Sino yan? Patayin mo ilaw. Samahan mo si boss.
Sino ka, lintik ka? Ano kailangan mo? Anong kailangan ko? Kailangan ko ng hustisya. Papa? Halika na, alis na tayo! Boss! 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 Nasaan na siya? Nasaan na? Okay lang, anak. Huwag ka matakot. Tara. Wala na rito! Hefe, kailangan natin umalis dito! Umalis na tayo! Bilisan niyo! Riley? Magandang gabi, Peg. Naalala ko yung address. Sorry, hindi kami nakapunta sa party nun. Riley, baliw ka nga talaga. Lahat ng sinabi nila tungkol sa'yo totoo. Alam mo, pasensya na, ngayon ko lang napansin. Wala ka ng suot na sing-sing dyan sa daliri mo. Iniwan ka na niya. Tama ba? Pinalit sa'yo mas bata. Mas maganda. Ano? Mamatay ka ng hayop ka. Ay! Oops. Oo, iniwan na niya ako. Tama ka. Please, Riley. Hindi siya may babalik nito. Nalulungkot ako kasi si Carly. Huwag mong sasabihin ang pangalan ng anak ko. Okay, sige. Hindi ko na babanggitin. Basta, makukulong ka sa ginagawa mo. Makukulong ka ng mahabang panahon, okay? Mahuhuli ka rin nila. Hindi ito ang... Kaya huwag mo nang gawin to. Salamat. Ang gagawin ko, susunugin ko na ngayon ang bahay mo, Peg. Kasama ka masusunog. Oh, Diyos ko. Riley! Riley! Bumalik ka rito, Riley! Hindi! Huwag ka
na sumigaw, Peg. Nagbibiro. Riley! Hindi! Hindi! Riley! Moses, nakuha ko na yung hinihingi mong info. Ano yun? Itong lugar na to, pag-aari ng isang overseas company at pinapaupahan lang. Kaya kahit sinong Poncio Pilato Ito ang pwede. bahay ni Diego Garcia. Sinasabi ko lang, Alam mo ba kung nasa si Carmichael? Hindi ko siya matawagan. hindi akong babysitter niya. Oy, pre. Sabihin mo sa kanya, tawagan ako. Nag-aalala na ako sa kanya. Pag nakita ko siya, Oy, Barker! Basta itawag mo lang. Barker! Oo, okay na. Ano nangyayari sa inyo sa narcotics? O sige, Humihingi sa inyo si Carmichael ng listahan ng mga location ni Garcia. Hindi niyo pinapansin? May pumoprotekta ba sa inyo rin sa hayop na si Garcia? Sandali lang, Moses. Hindi, huwag mo akong Moses. Buong magdamag ko tinatawagan si Carmichael. Ano? Totoo. Tawag, text, emails. 2 beses pa nga akong dumaan sa mesa niya. Noon pa sinusubukan na namin makipag-coordinate sa kanya. Akala mo hindi siya napapansin. Si Carmichael. May dumating na namang polis. nasaan ang backup mo? Ba't ang tagal mo? Sorry, pero kasunod ko na sila. Anong meron? Tumingin-tingin na ako ng konti. Itong nakita ko. Hanep. Ni hindi nakalock tong van. Baliw lang ang mag-iiwan ng sasakyang hindi nakalock sa ganitong lugar. May mga baril pa sa loob. Takot ang mga taong pag nakaawa siya. Hindi yung takot, Stan. Walang glitch ang software, kaya mababa ang krimen dito. Mababa ang krimen dito dahil sa kanya. Paanong gagawin natin? Mag-set up tayo ng surveillance. Pagbalik niya, mauhuli natin siya ng buhay. Buhay? Halata namang kabisado niya ang operasyon ni Garcia. At marami na siyang nalaman. Paaminin natin siya para mapabagsak si Garcia, suppliers niya at lahat ng sangkot. Kung totoo yung balita, may tao si Garcia sa kapulisan na nagtitip sa kanya. At si Riley lang ang nakalapit sa kanya. Babalik ako sa opisina para mag-coordinate sa ibang agencies. FBI, DEA, LAPD at Internal Affairs. Lisa, may sasabihin ako sa'yo. Sige, ano yun? Pasensya na. Oh, huwag kayo lalabas, ha? Alam ko kung paano siya mahahanap. Huwag kang aalis dyan. Ipunin mo ang mga tao mo. Paghirapan niyo ang kinikita niyo sa akin. Wala akong pake kahit masunog ang buong syudad. Basta matapos ito ngayong gabi. Naintindihan niyo? Bilis. Tayo. Ilos na. Apo. Dalengilos! Tapusin niyo na yung hype na babaeng yun, ha? May tawag Bilis. ako sa Bilihan 911 niyo. center. Bilis. Isang tawag galing dito sa kanya babagsak. Pero kailangan natin bilisan. Sunod! Daling pwesto! Dali, bilisan niyo! Abo! Okay lang ba? Nakalantad na tayo. Hindi ko alam kung nandito na siya. Kung nandito siya, mahanap natin. Isang ilos! Dali, dali, dali! Bilisan niyo! Ano? Nakita niyo na? Tingnan niyo ron. Tutulog eh! Ano ba yan? Sunod! Sunod! Nanahimik kami rito eh! Tingnan niyo ron. Yan tayo!
Magising. Ma, kailangan mo nang gumising ngayon. May nakita ako rito sa loob. Sa warehouse, sa west ng alley. Doon ba? Doon tayo. Balitaan niyo ako. Ano na nangyayari? Nahanap niyo siya? Baka papasukin na namin. Naloko na. Man down. Cortez, may narinig kami nagpaputok. Napatay niyo na siya? Cortez! Makinig kayo. Umalis na kayo. Huwag niyo nang guluhin ng mga tao. Iwan niyo lang si Garcia at umalis na kayo. Kung hindi kayo aalis, wala akong magagawa kundi patayin ang bawat isa sa inyo. Kayo ang mamili. Bluff lang yun! Dinig ko sa boses mo, sugatan ka. Nasasaktan ka. Matinding sakit. Mas marami kami, armado. Ano sa tingin mo magiging resulta nito? Babariling kita sa hayop mong mukha. Pagkatapos may isip ko lang dapat kong gawin. Kita tayo mamaya. Ito ang phone ni Special Agent Lisa Inman. Hindi rin niya ako sinasagot. Lintik. Kailangan natin siyang mahanap. Pwede natin siyang mahanap gamit ang phone niya. Alamin niyo kung ano yung huli na contact na cell tower. Ginagawa ko na. Hi, ito si Special Agent Lee. Kailangan ko ng cellphone location ni Special Agent Ito si Lisa Detective Inman. Parker. Kailangan ko ng Stingray van ngayon din, Los Angeles. 323-555-9357. Oo, tama. Ngayon mismo. Nasaan yung remote? Nasaan yung remote ng TV? Nasaan yung remote? Patutunayan ko sa Moses, inyo meron na ngayon. tayong van, saka... Ayun.
Okay. Nakikita nyo yung lalaking yun? Dirty cop yun. Tinamaan ng lintik. Nakikita niyo yung hayop na yan? Siya si Diego Garcia. Siya ang tao na papatay sa buong pamilya ko. Kung may news crew kayo, punta kayo rito. At kung meron kayong cellphone at gusto niyo kumuha ng video, punta kayo rito. Kung kayong LAPD, nandito ang party. Hindi ako aalis. Hulihin niyo na ako. Ako si Riley North. Nasa Skid Row ako sa kanto ng Olympic at San Julian. May location na tayo! Riley. Minus na! Tayo na! Sandali lang po, mga kaibigan. Akin ito pa. Teka! Huwag ganyan, mga bata! Damay ka rito. Simula pa lang damay ka na. Ayaw mong madamay? Tumango ka lang. Hindi, tama ka. Damay ako. Hoy, babaeng malapit na makita si kamatayan. Naririnig mo ako? May gusto ko ipakilala sa'yo. Sabihin mo pangalan mo. Sabihin mo na. Ang pangalan ko, Maria. Itong si Maria. Malapit ang mamatay dahil sa'yo. Lintik, wala ka talaga swerte pagdating sa mga batang babae, no? Wag! Tama na! Bibilang ako hanggang 5. Tapos pasasabugin ko na ulo niya. 1. Wag! 2. Maria! 3. 4. Lalabas na ako. Nandyan na ako. Madidelay ang SWAT team ng 10 minutes. Hindi na! Ayoko na maghintay! Ibaba mo ang baril mo! Okay ka lang? Sabi ko na ililigtas mo ako. Sabi ko na... Tama ka. Ito na ako. Pakawalan niyo siya. Sige na, alis na. Lumayo na kayo rito, Maria. Kailangan mong sumama Hindi sa pwede akin. na iwan ako. Alisin niyo yung bata, bilis na. Hindi! Ligtas na kayo. Sige na. Ayoko! Wag! Hindi! Hindi! Bitiwan mo ako! Ano ba? Bitiwan mo Natatakot ka ba sa akin? Ito na ba yung parte na pababaril mo ako sa kampon mo? Duwag. Ayaw mo madumihan ang kamay mo, no? Itayo niyo yan! Naghihintay ako. Kailangan na nating umalis. Pinaglalaroan ka niya at pinagtatagal Isara mo yung Tapusin bibig mo mo! na. Alawin ko muna sarili ko! Para kang babae sa muntok. Nakita niyo? Hindi niya ako kayang paglaruan. Alam mo, sa totoo lang, na-disappoint ako. Akala ko magpapakitang gilas ka para maaliw ako. May sasabihin akong sekreto. Dapat nakinig ka kay Carmichael.
Gaya na ginawa niyo dati! Ngayon hindi na siya makakatakas! Ibaba mo na ang baril mo! Riley! Dumaba ka! Huwag mong gawin yan! Nakikiusap ako! Pakiusap, Riley! Baliw kang babae ka. Mas magtatagal ka sa kulungan kesa sa akin. Hindi tayo makukulong kahit kailan. Nasaan na siya? Airship! Airship! Ano nakikita nyo? Anong nasa visual nyo? Negative! Negative! Wala na kami visual. Disaster 2 nangyari. Saan kaya siya nagtago? Maglalagay kami ng checkpoint sa labas pero... Ewan ko. Alam ko kung saan siya pupunta. Na-miss ko kayo. Miss ko na kayo. Namimiss ko kayo dalawa. Riley. Ang asawa ko at ang anak ko. Hinihintay na nila ako. Hayaan niyo na ako mamatay. Hindi ko magagawa yun. Hindi sa ganito matatapos ang kwento. Tapos na para sa akin. Kailangan ng ambulansya! Ngayon na! Salamat. So si Riley North ba ay isang vigilante, isang bayani, isang kriminal o lahat ng nabanggit? Sa ngayon, suportado ng publiko si Riley North pero maaaring hindi sang-ayon ang batas. Nilinaw ni Chief Matthew Rogers ang posisyon ng LAPD. Isang oras pa lang ang nakararaan. Malinaw ang posisyon ng Los Angeles Police Department. Pananagutan ni Riley North ang mga ginawa niya. At lilitisin siya at haharapin niya ang maraming kaso ng homicide. Pero hindi mo mamayari, ha? Kamusta? Detective Beltran, ako nang papalit sa'yo. Kung gusto mo, magkape ka muna. Hi, Riley. Naalala mo ako? Kumusta ka na? Pinatay mo ang napakaraming masasamang tao. Pinabagsak mo ang isang napakalaking drug operation. Nilantad ang mga masasamang pulis sa sarili kong department. Wala pa akong pulis na nakikilala ngayon na... Wow. Sabihin na lang nating ilan sa amin ang inisip na sana hindi ganito ang nangyari.
pagaling ka na agad.